Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Ang oras, 8 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. At nasa na ito? Ito. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao at makakasama niyo naman sa isa pang edisyon ng Break Time. Thank God it's Tuesday at huling linggo na po sa buwan ng Mayo. Pero ayos lang, huwag yun masyadong kukonsumihin ang inyong mga sarili, nakakapanibago kasi nga naman lahat ata ngayon masunurin na sa batas trapiko. Wala akong nakikita, wala akong masyadong nakasabay. Ay hindi, talagang wala pala ako nakasabay for 2 days na, ikalawang araw na ngayon ng implementasyon ng NCAP. Pagka binabaybay ko ang EDSA, kadalasan may mga pasaway na mga motorista dyan sa EDSA busway, but for 2 consecutive days, very good! Kaya naman pala, palakpakan tayo dyan. Wala akong effect sa palakpakan pero very good tayo dyan. Ibig sabihin, kaya po nating maging disiplinado. Provided, kailangan ba dapat may camera? Kahit walang camera, dapat behave lang tayo. Tapos inanunsyo pa, di ba? Dahil sa darating na 16 ng Hunyo, yan na, start na ng pagsasara. Nako po, ng EDSA. Kaya nga naman, paghandaan natin yan. May mga alternative routes tayong tinatawag. Kaya pag-aralan na natin kung saan tayo pwedeng dumaan bukod sa EDSA. Tuloy-tuloy na po ang ating pagbibigay ng mga balita ngayong araw ng Martes, 27 sa buwan ng Mayo taong 2025. Makakasama niyo po sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Pecho Corpuz. At Tracy Baez, ang alam pa rin po nila kay Mayor Deo Macalma para pa rin po sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Niyanig. Sino-sino rito ang mga nakaramdam ng pagyanig kaninang alas 12:17 ata yan? Ay, tama, ayan alas 12:17. Ako kasi, hindi ko alam, akala ko nahilo lang ako. Pero niyanig nga nag-magnitude 4.6 na lindol ang lawigan ng Quezon kaninang alas 12:17 ng tanghali. Ayon sa PHIVOLCS, na itala ang epicenter ng lindol sa layong 24 na kilometro hilagang kanluran ng bayan ng General Nakar. Tectonic ang pinagmulan ng lindol na may lalim na 10 kilometro. Batay sa tala ng PHIVOLCS, naramdaman ang intensity sa iba't ibang lugar sa Luzon dahil sa lindol. Alam ko dito naramdaman sa opisina sa Manila Broadcasting Company. Oo. Batay sa tala ng PHIVOLCS, naramdaman nga ang intensity sa iba't ibang lugar sa Luzon dahil sa lindol. Intensity 4, Makati City, Maynila, Marikina, San Pedro, Laguna at Tanay, Rizal. Intensity 3 naman sa Navotas, Quezon City, Pasay, San Juan, Taguig, Ginto at Malolos, Bulacan, Palayan City, Nueva Ecija, Mabalacat at Angeles City, Pampanga at Binyan, Laguna. Intensity 2 naman sa Caloocan, Mandaluyong, Parañaque, Valenzuela, Obando, Bulacan at Cabiao, Nueva Ecija. Samantala naitala naman ang instrumental intensity sa mga sumusunod na lugar. Instrumental intensity 4 sa General Nakar, Quezon. Instrumental intensity 3 sa Caloocan City, Malabon City, Navotas City, Quezon City. San Rafael, Bulacan, City of San Fernando, Pampanga, Carmona, Cavite, Infanta at Mauban, Quezon at Angono, Rizal.
Instrumental Intensity 2 sa Las Piñas City, Parañaque City, Taguig City, Valenzuela City, Bulacan at Bustos, Bulacan. Cabanatuan City, San Antonio, San Isidro, Nueva Ecija, Guagua, Pampanga, Bamban, Tarlac, Talisay, Batangas, Tagaytay City at 13 Martires City, Cavite, San Pablo City at San Pedro City sa Laguna, Alabat, Dolores at Pulilio, Quezon at Tanay, Rizal. Samantala, Instrumental Intensity 1 sa Pateros City, Pateros, City of San Fernando, La Union, Bolinao, Pangasinan, Dingalan, Aurora, Abukay, Bataan, Gabaldon, Nueva Ecija, City of Tarlac, Nasugbu, Batangas, City of Bacoor, Naik at Ternate, Cavite, Ginayangan, Gumaka at Lukban, Quezon, Daet, Camarines Norte. Nagbabala ang FIVOX na posibleng magkaroon ng aftershocks at may banta rin ng pinsala sa mga lugar na niyanig ng lindol. Unang naitala ng FIVOX ang lindol na tumama sa General Nakar kaninang tanghali sa magnitude 5.1. Ang lawak! Malawak. Diba? Malawak ang niyanig ng magnitude initially reported na 5.1 na lindol. Ang dami tuloy nag-iisip na baka raw ay West Valley Fault na yan. Pero ang sabi ng FIVOX, gumalaw daw po ang isang local fault sa Quezon Province na naging sanhi ng naramdamang magnitude 4.6 na lindol kanina pong alas 12:17 ng tanghali. Ayon po kay FIVOX, kay Dr. Winchell Sevilla ng FIVOX Science Research, ay malayo daw po ito sa binabantayang West Valley Fault na ang malaking bahagi ay nasa Metro Manila. Sa ngayon po, malayo po ito. Yung lokasyon po natin na malayo po sa West Valley Fault. So sa tingin po namin, base nga po sa lokasyon, ito po ay dahil sa paggalaw ng local fault. Ang pinakamahalaga po nating siguro pong i-consider, lalo na po sa mga ganitong pagkakataon na yung pong kahandaan natin kung sakaling magkakaroon ng ganito. Pangalawa po, yung masigurado po natin yung integridad ng ating pong mga tinatawag nating built structures, mga buildings, bahay. Samantala mula po sa magnitude 5.1 ay binaba ng FIVOX sa magnitude 4.6 ang lakas ng naturang lindol na tumama nga po sa kanlurang bahagi sa bayan po ng General Nakar, Quezon. Tectonic po ang pinagmulan ng lindol na natukoy, kaya naman pala, mababaw lang pala, Miss Thea. 10 kilometers lang. Okay na rin. Kaya, hindi, actually, kaya marami ang nakaramdam. Oo, kasi mababaw nga, yung bitak na gumalaw. Oo, kasi kapag malalim yan, yung surface lang. Hindi halos mararamdaman pag masyadong malalim. Pero ito mababaw, 10 kilometers. Bukod sa intensity 4 na naramdaman sa malaking bahagi ng Metro Manila, umabot din ang pagyanig sa Central at Northern Luzon, maging sa Daet, Camarines Norte. Sa iba pang balita, kasadong mag-noise barrage ang pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o Piston sa ikalawang araw ng Hunyo, araw ng Lunes. Ayon kay Piston Pasay Secretary Marilyn Lapitan, kabilang sa mga ipoprotesta ng grupo ang pagbawi ng papatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa mga ruta ng jeep sa National Capital Region. Malaki umanong dagok sa hanay ang malaking multa ng pulisya, ngayon dumaranas din sila ng iba pang hamon gaya ng sapilitang konsolidasyon sa ilalim ng Public Transport Modernization Program. Idiniin din ng Piston Secretary na nagkakaroon ng hindi sinasadyang violation ang mga driver dahil kailangan umano nilang magbaba ng mga senior citizen at persons with disabilities sa no unloading zones. Bukod sa NCAP, ipoprotesta rin ng grupo ang franchise consolidation sa ilalim ng PTMP at mahal na presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na buwan. Samantala, pumalo naman sa kabuang 1,000. 112 traffic violations na naitala sa unang araw ng muling implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon po sa MMDA, ito daw po'y mas mababa pa rin kumpara sa higit sa 3,000 paglawag na naitala sa kaparehong petsa noong nakalipas na taon habang suspendido pa ang NCAP bunsod ng inilabas na Temporary Restraining Order o TRO. Kabilang po sa mga karaniwang paglabag na nahuli sa NCAP ang hindi pagsunod sa traffic signs, illegal na paggamit ng EDSA busway at motorcycle lane, ang hindi tamang paglo-load at unload ng mga pasahero. Samantala, maaari namang bayaran ng violators ang multa online o mismong sa tanggapan ng MMDA.
Samantala, nagpaalala sa publiko ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA tungkol sa kumakalat na link ng My Violation Ba portal. Kaugnay ito ng ipinapatupad na No Contact Apprehension Policy sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Ayon sa MMDA, hindi ito ang opisyal na link para malaman kung may violation ba ang isang motorista. Ipinaalala ng MMDA sa publiko na maging mapanuri at huwag nang ipakalat sa social media ang pekeng link. Kaugnay nito, kasalukuyan ng inaayos ng MMDA ang website para sa NCAP at ipababati dito sa publiko oras na maaari na itong gamitin. Gagawin namang isang buwan ng dry run ng implementasyon pagkapatupad ng odd-even scheme sa kaban po ng EDSA. Ayon po sa MMDA, ito po sisimulan sa June 16 kasabay naman ng preparatory works ng DPWH sa EDSA Rebuild. Sa ilalim po nito ay bawal dumaan sa EDSA ang mga sakyan nagtatapos ng plaka sa 13579 tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ang mga plaka namang nagtatapos sa numero 0, 2, 4, 6, 8 ay bawal dumaan sa EDSA tuwing Martes, Huwebes at Sabado. Samantala, nagbigay linaw po ang MMDA na oras na ipatubad ito sa EDSA. Hindi daw muna iral ang normal na number coding scheme pero tuloy ito sa ibang mga kalsadang hindi naman sakop ng restriksyon ng MMDA. Samantala, iminungkahi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na isagawa ng face-by-face ang nakatakdang rehabilitasyon ng EDSA upang maiwasan ang labis na abala sa mga motorista, negosyo at daloy ng ekonomiya. Ayon kay Tolentino, mas makabubuti kung sa gabi isasagawa ang konstruksyon mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga upang hindi makasagabal sa araw-araw na biyahe ng mga commuter at operasyon ng mga negosyo. Kung aabutin ng 2 taon ang rehabilitasyon, inirekomenda ni Tolentino na hatiin ito sa 5 bahagi: EDSA Pasay, EDSA Makati, Guadalupe, EDSA Ortigas, EDSA Cubao at EDSA Caloocan. Sa ganitong paraan anya ay mas magiging sistematiko at hindi sabay-sabay ang pagsasagawa ng proyekto. Nagbabala naman si Tolentino na posibleng magsabay ang simula ng proyekto sa pagbubukas ng klase at pagdating ng tag-ulan, kaya't asahan na ang mas mabigat na daloy ng trapiko. Samantala naman, nagpahayag po ng labis sa pagkabala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nagpapatuloy na sigalot sa Gaza Strip. Sa kanyang intervention sa ikalawang ASEAN Gulf Coordinating Council Summit, sinabi ni Pangulong BBM na marami na ang namatay na sibilyan sa operasyong militar na nagpalala rin sa humanitarian situation sa rehiyon. Dahil po dito ay nanawagan si Pangulong Marcos sa lahat ng partido na muna'y gampanan ang kanilang obligasyon sa ilalim po ng international law, partikular ng proteksyon sa mga sibilyan at paghahatid ng tulong sa lahat ng nangangailangan. Tinukoy din ng Pangulo ang kahalagahan ng malayang paglalayag sa South China Sea at Arabian Sea bilang pangunahing ruta ng kalakalan at nanindigan sa pagsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea para maprotektahan ang karagatan. The South China Sea and the Arabian Sea cover vital sea lanes that serve as lifelines to regional and international commerce in both our regions. As such, it is necessary to provide the freedom of navigation to guarantee unimpeded commerce and to protect the marine environment through compliance with established international law, specifically UNCLOS. Yan po ang tinig ni Pangulong BBM. Samantala, binuntatan ng China Coast Guard ang barko ng atin ito civilian mission sa West Philippine Sea. Natukoy ng atin ito ang China Coast Guard vessels na may hull number 3306 at 21549. Naganap ang shadowing habang ang MV Kapitan Felix Oca ay nasa layong 54 nautical miles mula El Nido, Palawan. Niradyohan pa na madayuhan ang barko ng atin ito. Coast Guard 9702. This is China Coast Guard 3306. You have entered sea area under the jurisdiction of the People's Republic of China. Please comply with relevant international conventions and Chinese laws and regulations. 菲律宾海警9702船，我是中国海警3306舰。
你船已进入中华人民共和国管辖海域，请你船遵守相关国际公约和中国有关法律法规，依法航行。Serving Coast Guard 9702. This is China Coast Guard 3306. You have entered the sea area under the jurisdiction of the People's Republic of China. Please comply with relevant international conventions and the Chinese laws and regulations. Over. Nasinagot naman ng radio challenge ng mga Pilipino. You're advised that you're currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 42.6 nautical miles northwest of Ternino, Palawan, Philippines. In accordance with the Republic Act 12064 or the Philippine Maritime Zones Act. At kagabi naganap ang una sa dalawang concert ng ikatlong atin ito mission tampok sina Ebe Dancel, Noel Cabangon at iba pang local at foreign acts. Naglalayag ang higit 100 kataong sakay ng MV Kapitan Felix Oca patungo sa bisinidad ng Pag-asa Island para sa isa pang concert sa West Philippine Sea. Sana ang sagot doon Ano? Please come and join us. Ay, let's have party. Yeah, let's have party. Come on, Shana. Yes, Let's go party. let's forget everything. Ay, wow. Diba? Sana ganun lang kadali ang mga bagay-bagay. Come, join us. Don't be shy. Yeah, don't be shy. Just don't conquer, but you are invited. You are in, 72 nautical miles lang? Yung distance. Yung distance? Nasa layong 54. This is our territory, so please come and join us. Booze on us. Talaga naman. Diba? Pasya party Samantala naman maglalaan po ang Asian Development Bank ng 400 milyong dolyar na pondo para sa Pilipinas sa ilalim po ng Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippine East ASEAN Growth Area or BIMP-YAGA. Ito pong inulat ng Mindanao Development Authority Secretary Leo Tereso Magno matapos naman ang 16th BIMP-YAGA Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ayon po sa ADB, ang $400 million na loan ay para daw po sa pagpapalakas ng marine ecosystems at suporta sa blue economy sa ilalim po ng National Adaptation Plan. Ayon po kay Magno, nakasentro ang BIMP-YAGA sa pagpapaunlad ng underdeveloped at remote areas. At malaking bentay daw po ito sa Mindanao dahil naman sa nakita ang pakinabang nito sa rehiyon. Ang Pilipinas ang chairman ng BIMP-YAGA ngayong taon, kaya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa meeting kanina. Ang pakinabang ho talaga ng Mindanao, nakita doon sa tumaas na GDP at sa tumaas na mga value ng mga priority infrastructure projects, nakinabang ang Mindanao. Halos lahat ng mga efforts na binigay ng ADB na tulong sa BPI sa Mindanao na pupunta. Yan po mga kaibigan ng tinig po ni Mindanao Development Authority Secretary Leo Tereso Magno. Samantala, lumabas sa pinakabagong Pulse Asia Survey na 58% ng mga Pilipinong rehistradong bontakante ang hindi sang-ayon sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte upang humarap sa International Criminal Court o ICC kaugnay ng mga patayan sa ilalim ng kanyang kampanya kontra droga. Sa survey na isinagawa mula Mayo 6 hanggang 9 sa 1,200 respondents sa buong bansa, 33% ang nagsabing matindi ang kanilang pagtutol sa pag-aresto habang 25% ang nabahagyang may pagtutol. Samantala 26% naman ang pabor sa pag-aresto kung saan 10% ang nagsabing matindi ang kanilang suporta at 16% ang bahagyang sang-ayon. Nasa 16% ng mga tinanong ang hindi makapagbigay ng tiyak na sagot kung sila'y sang-ayon o tutol sa nasabing hakbang. Samantala, gagamitin naman ng lahat ng korte sa Pilipinas ang Artificial Intelligence-Powered Voice-to-Text Transcription Platform matapos po ang 1 taon na pilot testing. Ayon po kay Chief Justice Alexander Hesmundo, sinimulan na ng Korte Suprema ang pagkuha ng lisensya para po sa full rollout ng AI transcription platform sa lahat ng antas ng hudikatura. Anya sa paggamit po ng naturang platform na tinatawag na Scriptix, mababawasan daw po ng 50%
ang oras na ginugugol ng korte sa transcription lamang. Sa patuloy na paggamit ng Scriptix sa pilot testing, tumaas din daw po ang accuracy nito sa 95% mula sa dati 70% kahit pa Taglish o kombinasyon ng Tagalog at English ang gamitin. Tiyak naman ni Justice Esmundo na hindi papalitan ng AI transcription platform ang mga stenographer. Ay, buti naman. Nandyan pa rin sila. Steno. Nung high school ako yan. Medyo marunong pa ako niyan. Oo, di ba? Nag-steno ka ba dati? Dati, nung high school yan, kasama yan sa curriculum eh. Di ba, typing, stenography. Iba yung keyboard nung nag-steno. Ay, hindi ako. Manual steno. Ganun talaga. Talaga. Di ba? May password sa ganyan. Iba kasi ngayon ginaganon eh. Tinitipa eh. Oo, yung tinitipa-tipa. Yan yung kadalasan sa mga korte. Yes, di ba? Yan yung tipa-tipa. Ako manual. Yan. Kala mo naman, ang galing. Dahil sa mas mapapahusay pa raw ang kanilang trabaho, itong mga stenographers, gamit ang AI transcription platform. Very good yan. Magandang skill yung pagiging stenographer. Oo, diba? At babalikan pa natin yung pandetalya ng ating mga nagbabagang balita. SUV driver sa NAIA crash, nag-plead ng not guilty sa Pasay Court. At ito nga, 1 bilyong pisong shabu nasabat dyan sa Pampanga. Isa namang dating tabloid reporter at 2 pa niyang kasamahan arestado sa bentahan ng illegal na armas. Armas, ito illegal na droga naman. Armas. Oo, armas naman to. Talaga naman, oo. At sa isa pang nakalulungkot na showbiz news, ang OPM legend na si Freddy Aguilar ay pumanaw na. Rest in peace, Ka Freddy. Ang dami namang pumanaw na mga OPM icons ngayong taon na to. So marami. sad. Mga personality marami. Anyway, balikan pa po natin. Pandetalya ng ating mga nagbabagang balita. Ang oras, 4:30 ng hapon. Kasama pa rin po Thea Pecho Corpus. At Ray Sibayan. Kasama pa rin po sa break time sa DZRH. Ang oras na yan. Pilipinas, ang oras, 36 minutos, makalipas ang 4:00 ng hapon. At ihanda na po ninyo ang inyong mga telepono dahil magdodraw na po tayo ng ating winner sa ating Init Dikit sa Tag-Init Sticker Lakas promo. At kapag kayo po ang ating maswerteng winner at sinagot ninyo ang ating tawag at nasagot ninyo ang aking katanungan, kayo po ay makatatanggap ng instant 1,000 piso. Kaya ano pang inaantay ninyo? Dadayal na po si Wina para sa ating Dikit-dikit na swerte, kadikit ng DZRH sticker. Dahil eto na ang kadikit panalo, tawag pa premyo sa Init Dikit sa Tag-Init Sticker Lakas promo. Sa mga nagpadikit ng DZRH sticker sa kanilang sasakyan sa Init Dikit sa Tag-Init, eto na ang bonus round. Dahil pag kayo aming tinawagan at nakasagutan tama sa aming katanungan, instant 1,000 pesos ang inyong mapapanalunan. At dahil laging handa ang ating mga tagapakinig, sino naman ang maswerteng natawagan? Hello, magandang hapon. Hello po, magandang hapon. Ano pong pangalan nila, sir? John Chester Perma po. Tagasan po si Kuya John Chester Perma? Lipa, Batangas. Kailan po kayo nadikitan ng DZRH sticker? Parang 2 weeks na po. 2 weeks. At ano po ang himpilang pinapakinggan? Ayan, sa Batangas. DZRH. At dahil John, ay, naku talaga naman, meron pang tagline, una sa Pilipinas. O, tapusin mo, kuya, isa pa. Anong himpilan ng radyo? Wait lang, ito excited. Anong himpilan ng radyo ang pinapakinggan sa Batangas? Ulit, go! Ano? DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Very good ka dyan, Kuya John Chester Perma. Huwag mo munang ibababa ang linya ng iyong telepono dahil bibigyan ka na ng instructions kung paano matatanggap ang instant 1,000 piso. Ayan, maraming congratulations, Kuya. Salamat po.
Standby sa ating mga reports. Standby Miss Leth Narciso, Manang Milky Riganan, Lakay Raymond Dadpaas, Eniel Parrosa at Noche Cacas. Naghain ng not guilty plea sa Pasay Regional Trial Court ang driver ng SUV na sangkot sa NAIA car crash na ikinasawi ng dalawang individual. Nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide, multiple physical injuries at damage to property ang suspect. Una rito, sinuspindi ng LTO ang kanyang lisensya sa loob ng 4 na taon kung saan napag-alaman ding guilty ang driver sa reckless driving. Matatanda ang bumangga ang minamaneho niyang SUV sa departure area ng NAIA Terminal 1 kung saan kabilang sa mga nasawi ang isang 4 na taong gulang na batang babae. Bago ang ating mga reports, makakausap muna natin sa ating linya na ang direktor ng FIVOX na si Ginoong Teresito Bacolcol. Ukol nga sa naging pagyanig na naramdaman natin. Pero nagmula, tama po ba yan Sir Teresito Bacolcol, na nagmula sa General na Car Quezon? Magandang hapon, Thea Petro Corpus po sa DZRH. Yes ma'am, good afternoon din po sa inyo. Kanina meron tayong at 12:17 meron tayong mag 4.6 earthquake, and yung lalim nito is 11 kilometers, and ang epicenter is 25 kilometers north, 86 west of General Nakar in Quezon. So ang pinakamataas na intensity na nai-record natin is intensity 5 sa may General Nakar, Quezon, intensity 4 naman sa may Infanta and Real Quezon, sa may Bulacan, particularly sa Doña Remedios Trinidad, sa Rizal, Atanay Rizal, sa Makati City, Mandaluyong City, Manila City, Marikina City, sa may Bacoor, Cavite, sa Laguna, intensity 4 din. Meron po bang mga napaulat na pinsala na naidulot ng pagyanig na ito, sir? So far, wala. We don't expect damages kasi magnitude 4.6 lamang, and yung lalim niya is 11 kilometers. And wala rin naiulat sa amin na magkakaroon tayo ng pinsala. Matanong ko lang, sir, bakit parang ang daming nakaramdam po? Parang ang lawak nung naging scope po ng pagyanig na ito? Kasi po, nasa Sierra Madre po siya, and malapit lang naman tayo sa Sierra Madre. So, naramdaman ito sa Metro Manila and sa kalapit na mga probinsya, particularly sa Nueva Ecija, sa may Quezon, sa may Laguna also, it was also felt. Anong fault line po ba yung manig? It's a local fault that traverses Sierra Madre. It's a local fault. So hindi naman po kaya magkaroon ng epekto ito sa mga kalapit pa na fault line, sir? So far wala naman. Malalayo din naman to sa, for example, sa West Valley Fault. So wala pong, magkakaiba po yan, magkaiba po yung mga segments natin, so hindi po yan sila konektado, so it will not affect other active fault segments natin. Director sir, magandang hapon po, si Ray Sibayan. Malawak ko itong naramdaman po nitong lindol na to, ano po, dahil hubal lang ito dahil sa mababaw po yung bitak na gumalaw, o meron pang ibang factor? Yes, medyo, although this is classified as 11 kilometers, but that is still considered as a shallow earthquake. So tama po kayo, medyo... Wala ho bang, hindi ba ito magti-trigger ng iba pa mga fault line? Hindi daw, malayo daw eh. Tulad ng West Valley Fault, Director Bacol. Yun po kasing pangamba dito eh. Oo. Naku, naputol ba yung linya natin kay Director? Balikan natin si Director Teresito Bacolcol ng FIVOX. Pero sabi nga niya kanina, meron ng clarification ng FIVOX. Medyo malayo daw at local fault lang siya. Yes. Whose fault is this? Yun yung gusto talagang malaman eh. It's a local fault. Local fault. Oo, it's not the West Valley fault. It's not the fault of the West Valley. Sabi niya, wag niyo siya daw ibintang kay West Valley because it's not the fault of West Valley. Ayan. Ako, salamat kay Director At ganun Bacolcol. tama rin yung sabi mo kanina ha, kapag mas shallow o mas mababaw pala yung pagyanig, mas nagiging malawak yung pakiramdam. Mas ramdam mo. Oo, mas mararamdaman siya ng mas malawak na lugar. Tapos sabi nga niya, kung mapapansin, is yung
Yung mga malalapit sa Sierra Madre ang nakaramdam. So it's a local fault na malapit sa Sierra Madre. Kasi ano yan sa... Ayan, nandiyan Ayan na si Director Bacolcol. Director Bacolcol, magandang hapon po ulit. Yes, magandang hapon din po ulit. Naputol po tayo kanina. Opo. Tama po ba yung pagkakaintindi namin ni Lakay Ray Sibaya na yun nga, kapag ka mas mababaw o shallow yung pagyanig, mas malawak yung magiging ramdam. Magiging dama mo siya ng mas malawak. Well, kasi ang tutusin, mas malapit lang din naman yung epicenter sa Metro Manila. Nasa tabi lang nasa Sierra Madre lamang. So, eastern side of Metro Manila, yun yung epicenter natin. So, maramdaman talaga natin dito sa Metro Manila at sa mga karatig na probinsya. At saka pakiulit po, Direkto, yung pong pangamba ng iba na baka raw ma-epekto dun sa West Valley Sa West Valley, oo. Kasi nangangamba yung mga kababayan natin eh. Kasi nga malapit na eh. Sabi nila. Hindi po ito konektado sa West Valley Fault. Yung West Valley Fault po natin ay wala pong kinalaman dun sa earthquake kanina na generated by a local fault that transects Sierra Madre. But what are the chances po na magkaroon pa ng ibang pagyanig matapos ito? Yeah, malaki. In fact, we expect aftershocks for as of 2:25 p.m. kanina, nakapagtala na po tayo ng 19 aftershocks. And out of the 19 aftershocks, isa lamang yung naramdaman ng mga tao, yung 3.6 kanina. So, mahina lang po yung aftershocks, ang pinakamataas is 3.6. Ayun. Any advisor sa ating mga kababayan tungkol po rito, Director Bacolcol, sir? So, paalala natin sa mga kababayan na kapag makaramdam sila ng malakas na aftershock, they do the cover and hold. And kapag may pansin sila sa buildings nila or bahay na nagkaroon ng crack, wag po muna silang pumasok kasi kung hindi man ito nasira during the main shock, ay baka masira ito during strong aftershock. So they have to check, consult their local civil engineers or city engineers para po makahingi po sila ng advice. Ilan pong paalala, Director Bacolcol, kailan po ba dapat lumabas ng mga building ang ating mga kababayan? Habang yumayanig po ba? Habang nararamdaman ng pagyanig? O matapos maramdaman ng pagyanig? Huwag po silang lumabas habang may pagyanig. Baka matumba po sila. So, again, kapag may malakas na pagyanig, they do the cover and hold and they stay there. And once the shaking stops, then they have to evacuate immediately to an open space. Perfect. Maraming salamat po sa inyong paalala, Director ng PhilVox, Dr. Teresito Bacolcol. Maraming salamat din po. Thank you so much. Ayun, kasi kadalasan nagkakamali yung mga kababayan natin. Siyempre pagka nataranta, lumindol, yumayanig, magtatayuan, tapos sabay takbo pa exit. Palabas. Pero ang dapat, kapag kami naramdaman kapag yanig, duck cover hold, pakiramdaman kung nayanig pa, tapos pagka wala na, that's when you exit. Pero kung malapit naman kayo doon sa pintuan, why na, di ba? Pwede makilubos. Oo, pero the best pa din is, kaya alamin mo kung ano yung pinaka-safe na spot sa iyong, halimbawa, kung nasa opisina, kung nasa bahay. Yun. Chill lang chill. Wala daw kinalaman yung pagyanig kanina at malayo sa West Valley Fault, and it's not the West Valley Fault's fault. At kaya mga kaibigan, tumako na po tayo sa ating mga report. Standby kay Ms. Let Narciso mula po dyan sa Malaysia. Kahandaan daw po ng MMDA sa pagpapatupad ng NCAP. Kinu-question ng Kamara. Bakit? Ating alamin sa report ni RH12, Milky Rigunan. Milky. Reyate, happy na imbisigahan sa Kamara ang kahandaan ng Metropolitan Manila Development Authority sa pagpapatupad ng NCAP o Non-Contact Apprehension Policy. Nakasa dito sa House Resolution 2293 na inihain ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez. Ang kay Gutierrez, dapat itigil muna ang implementasyon ng NCAP dahil sa napakaraming issue na hindi pa rin nare-resolba at nagdudulot ng kalituhan sa mga motorista, lalo na sa mga motorcycle riders. Kabilang sa mga gusto ni Gutierrez na matutukan muna ay ang hindi malinaw na road signages, guidelines sa vehicle ownership transfers at ang inconsistent na mga pagpapatupad. Katie Gutierrez, bago tuluyang i-implement ang NCAP, dapat matiyak ang malinaw na legal framework, due process, accuracy at integridad ng surveillance system at accessibility sa violation records. Dagdag pa ni Gutierrez na ipag-ugnayan siya sa Land Transportation Office
at inamin mismo ng LTO na hindi pa handa ang kanilang sistema. Ako si Milky Rigunahan nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunahan. Samantala, Department of Health Secretary Ted Herbosa isama na sa papalitan sa gabinete. Oh, yan ang sabi ni Senator Joel Villanueva. Bakit? I-detalye mo ang balitang yan, RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Miss Thea, panahon na upang tanggalin ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga bad eggs sa kanyang kabinete. Ito ang paniniwala ni Senador Joel Villanueva kasunod ng mga inihayang courtesy resignation ng mga cabinet members. Para kay Villanueva, isama na sa listahan si Secretary Teodoro Herbosa ng Department of Health dahil isa ito sa mga most troubled member ng kabinete ng Pangulo. Simula nang ito ay naupo bilang DOH Secretary noong 2023 ay 19 na beses na itong bumiyahe sa abroad. Kung sa basketball statistics, bumibiyahe si Secretary Herbosa ng 1 beses kada 2 buwan. Samantalang napakaraming problema sa DOH na ipinaparating sa kanyang opisina. Sa katunayan ay nakapagkain na ito ng 3 resolution sa nakalipas na 2 buwan upang imbestiga ng mga ito. Kasama na dito ang proposed resolution number 1326 na naglalayong paimbestigahan ng 11.18 billion pesos na halaga ng mga nasayang o nag-expire na gamot at medical supplies na binili ng DOH noong 2023. Para kay Villanueva, dapat ang mga maiiwan lamang sa kabinete ang mga may magandang performance, gaya ng kanyang kaibigan na si Secretary Juan Edgardo Saniangara ng Department of Education. Narito si Senator Joel Villanueva. For instance, we have gathered reports that the Secretary of Health has been out of the country 19 times mula po nung ma-appoint siya in 2023. So, if we talk about statistics, just like in basketball, that's 1 travel every 2 months. And the numbers speak for themselves. Moreover, ang ating pong opisina ay tumututok po sa mga issues involving the Department of Health. Napakahalaga po kasi nitong departamento na ito. In fact, we have filed 3 Senate resolutions in the last 2 months to shed light on these matters and demand accountability. We will continue to examine itong mga bagay na ito, particularly po yung proposed Senate Resolution number 1326 natin na nais nating makita, maimbestigahan ng gusto at malaman kung ano ba nangyari doon sa 11.18 billion worth of wasted or expired drugs and other medical supplies procured by the Department of Health. Bahagi ng pahayag ni Senador Joel Villanueva. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Raymond, so troubled kasi most traveled. Okay. 19 times? Magkano yung travel expenses nun? 19 times mula 2023? Oo, ever since daw na, simula daw nung naupo siya, ay every 2 months na siyang bumibiyahe abroad. Masipag bumiyahe. Oo, ano naman anong take away niya kapag nagta-travel abroad? Ay, well, malaking ano yan. Katanungan. Di ba ano yun, to gain more knowledge? Oo nga. So dapat yun, i-disseminate mo siya. Hindi ba pwedeng sa'yo lang yung knowledge na naka-imbak? Dapat yan for everyone, di ba? For the consumption of the public. Tama ba yun? Tama yun, di ba? Yes, Your Honor. Tama naman yun. Pero maganda sana kung hindi problemado yung agency. Kaso? Biyahe ka ng biyahe, pero daming problema sa departamento mo. Yun ang problema dito. Kaya yan yung gaya niyan na nag-procure sila ng mahigit 11 billion pesos daw na halaga ng mga gamot at equipment. Yung iba dyan nasayang, yung iba naman ay nag-expire na. Ito kaya hindi ito napakinabangan ng ating mga kababayan na Mr. Gray. Now the most traveled secretary is he the most troubled also? Hindi naman. In trouble lang but not the most troubled. Ay isa sa mga yun sa record niya, sabi ni Senator Joel, the record speaks for itself. Ayun. Maraming salamat, Lakay Raymond.
Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat lakay Raymond. Samantala naman, atin namang alamin ang update mula po sa Kuala Lumpur, Malaysia. Pilipinas, Cambodia, nagkasundo raw pong mas patatagin pa ang kooperasyon sa kalakalan at depensa. Go ahead sa your report live from Malaysia, RH14, Let Narciso, Miss Let. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Cambodian Prime Minister Hun Manet sa sidelines ng 46th ASEAN Summit dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sa nasabing bilateral meeting, nagkasundo ang dalawang leader na mas palakasin ang kalakalan at kooperasyon sa iba pang sektor sa pagitan ng Pilipinas at Cambodia. Kinilala ni Pangulong Marcos ang masiglang economic relations ng dalawang bansa, gaya na lamang ng pagtaas ng automobile exports ng Pilipinas sa Cambodia. Binigyang diin naman ito ang kahalagahan na mapalawak rin ang pagtutulungan sa iba pang sektor kabilang sa depensa. Ito'y para mapaigting ang strategic partnership at matiyak ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Sa panig ni Hun Manet, sinang-ayunan nito na libo-libong produkto ang maaring i-explore ng Pilipinas at Cambodia bilang trading partners. Mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Leth. Babalikan natin iba pang reports mula kay RH52 Edniel Parrosa at Noche Kakas. Gayon din ang ating showbiz report mula kay Josa Cruzat. Ilan po munang paalala. RH Break Time! At tawagin na natin para sa Mrs. Missile Casadong paputukin sa kamandag exercise. Ang detalye ibibigay sa atin ni RH52 Edniel Parrosa. Edniel. Kinumpirma ng Philippine Navy na naka-schedule para sa live fire ng Nemesis anti-ship missile ng Amerika na nasa bahagi ngayon ng Northern Luzon sa punong palitan sa Campo Aguinaldo. Sinabi ni Navy spokesman John Percy Arcos, o Captain John Percy Arcos, nakasado itong gamitin sa ikasyam na kamantag exercise ng Philippines sa United States Marines. Partikular itong nakakalendaryo sa maritime strike nang hindi mo na binanggit na target at sa hindi mo na ibinunggit na lugar. Iginit naman ni Alcos na hindi ito para pagandaan ang tensyon sa lugar kung saan ito pinapalak na gamitin. Pakinggan natin si Captain Alcos. It is not aimed towards specific threats or specific issues that are currently happening adjacent to where it is going to be fired. Whether it will be fired or not depends on the actual situation or actual criteria that will be met on the day of the maritime strike. Ayon kay PMC Commandant Major General Arturo Rojas, halos 5,000 sundalo ang sasabak sa kamantag na tatagal hanggang sa June 6. Maliban sa magkaalyado, sasama rin sa kamantag ang Japan Ground Self-Defense Force, Republic of Korea, Marine Corps at British Armed Forces, bukod pa sa iba't ibang foreign observers mula sa France, Australia, Bahrain, the Netherlands, Canada, Indonesia, New Zealand at Thailand. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Edniel. Sa Mandala, Korea National, inaresto matapos tangkaing ipuslit ang droga. Booking sa final security check sa NAIA 1 sa Pasay. Ibalita mo nga yan, RH27, Noche Kakas, Noche. Lakay Ray at Miss Teya, arestado ng mga operatiba ng Interagency Drug Interdiction Task Group on IADITG. Ang 63 anyos na Korean national sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 sa lungsod ng Pasay. Ito ay matapos na tangkaing ipuslit palabas ang lamang ang droga sa departure area ng nasabing paliparan. Ang 63 anyos na Korean ay papalabasan na ng Pilipinas sakay ng flight papuntang Incheon, South Korea. Ngunit ayon sa report ng NAIA IADITG, sa final security screening checkpoint, hinarang na ang naturang dayuhan. Nagkakahalaga ng higit 34,000 pesos na quantity ng umano'y shabu na nakatago sa kanyang sling bag. Nakumpiska rin ang ilang paraphernalia, cellular phones, travel documents at identification cards. Nasa kustodiya na ng PDEA ang Koreano habang hinahanda na ang kasong isasampa laban sa kanya.
RH27 at sikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche. Samantala, mahigit sa 1 bilyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam sa Angeles City sa Pampanga. Ang droga ay may timbang na 155 kilo at nakasilid sa mga plastic bag ng matagpuan ng raiding team sa isang bahay sa Block 7 Lot 5A Orchid Street, Timog Hill Subdivision sa Barangay Pampang. Ginawa ang operasyon sa bisa ng search warrant na humantong din sa pagkakakumpiska ng isang luxury vehicle na Lexus. Gayunpaman, hindi natagpuan sa lugar ang target na personalidad na si Guang Tu na isang Chinese national. Bukod sa PIDEA, kasama din sa nabanggit na operasyon ng team mula sa PNP Drug Enforcement Group, PRO3, Angeles City Police at AFP. Laki nun ha, 1 billion pesos worth of shabu. Isang katutak na droga. Ha? Samantala, patay naman ang 4 na magkakamag-anak matapos pagbabarilin ng 6 na armadong suspect dyan po sa may barangay Ladya, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sa investigasyon po ng pulisya, pansamantalang lumipat sa lugar ang mga biktima mula barangay crossing Simuay para daw makaiwas sa baha. Ngunit sila'y pinagbabaril habang sila'y natutulog sa isang kubo dyan po sa naturang lugar. Kinilala po mga namatay na sina Kadir Sarat Indao, 29 years old, Roana Sarat Indao, 10 years old, Basit Gampong, 63 years old, at isang Mokaram Sarat, 73 years old. Base po sa testimonya ng mga nakakita, dumating umano ang isang puting van sa kayang 6 na armadong suspect at walang habas daw pong pinaulanan ng bala. Pinaputukan ng mga biktima bago agad na tumakas sa hindi malamang direksyon. Para maintindihan nila. At narito na nga po ang ating balita. Pumanaw na ang award-winning Filipino folk singer at OPM legend na si Freddy Aguilar sa edad na 72. Sa report ni RH5 Val Gonzalez kung alauna kaninang madaling araw na maalam si Ka Freddy habang naka-confine sa Philippine Heart Center, ngunit wala pang ibang detalye sa dahilan ng pagpanaw nito. At sa inisyal na impormasyon, bilang bahagi ng tradisyon ng Muslim, nakatakdaring ilibing ngayong araw ang OPM legend. Muslim pala si Ka Freddy. Naulila niya ang asawang si Jovi at ang kanyang mga anak. Dahil sa hindi matatawarang talento ni Ka Freddy sa pagkanta at pagkukompose, naging isa siya sa mga pambatong musikero sa buong bansa at binigyang parangal dahil sa kanyang makabuluhan at makabayan na mga kanta. Mas nakilala pa siya dahil sa kanyang awiting Anak na naging isang international hit at isinalin sa 29 na wika. Ito rin ang kanyang best-selling Philippine music record of all time. Ayan, mapapakinggan natin yan. Noong 1986, si Freddy Aguilar ay hinirang bilang ikalawa sa mga Asian artists na may pinakamaraming album sales sa buong mundo. Bukod sa Anak, ilan pa sa mga pinasikat niyang awitin ay ang Bayan Ko, Mindanao at Pulubi. Rest in peace, Ka Freddy Aguilar. Ayan, Parang ilang ang tawag dito, ilang henerasyon ang talaga nag-enjoy sa kanyang mga musika. Correct. Diba? Hanggang ngayon. Even yung anak na kante, parang walang anak na hindi alam ang kantang Anak. Diba? Pakikiramay po ang aming ipinababatid sa kanyang music industry. Yes, for sure. Showbiz. Sunod-sunod ang parang nagiging dagok dahil sa pagkawala ng mga music icons ng ating bansa. And now, dumako na tayo sa ating balitang showbiz. Princess Sarah at Becky reunite dahil si Angelica Panganiban at Camille Prats nagkaroon ng mini reunion. Idetalye mo ang showbiz news na yan. Diyosa ng showbiz, Josa Cruzat. Josa. Miss Rhea at kay Rhea, nagkaroon nga ng mini reunion ang magkaibigang sina Angelica Panganiban at Camille Prats.
na gumanap bilang Princess Sarah at Becky sa sikat na 90s TV adaptation ng Sarah ang Munting Prinsesa. Sa Instagram, ibinahagi ni Camille ang mga litrato nila ni Angelica kasama ang kanilang mga anak na sina Nala at Bean na tinawag nilang Mini-Me. Inilarawan pa ni Camille ang kanilang pagkikita bilang isang beautiful full circle moment mula sa pagiging childhood best friends hanggang sa pagiging mommies. Nagpasalamat si Camille sa matagal na nilang pagkakaibigan at nagpahayag ng kasabikan sa nalalapit na theater show ni Angelica. Matapos makita ang kanilang reunion, bumuhos ang komento ng mga tagahanga na umaasang muling magsama ang dalawa sa isang teleserye o pelikula. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzata nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Josa Cruzat. O, nakakatawa yung mga ganyan ng mga kabataan noon. Tapos ngayon may mga kanya-kanyang anak na rin ngayon. Kabataan ngayon mayroon na silang bata. Ano? May mga supling na, di ba? Ayun, oo. Diba? At nakasama po sa isa na namang edisyon ng Break Time sa DZRH. Ako po si Thea Petro Carpuz. Ito po si Ray Siban. Sa kalabarin po nila kay Mayor Deo Macalma para pa rin po sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Susunod na balansyado po balita hatid sa atin ni Ka Henry at Miss Kay Karen Oyong. Pilipinas, ang oras 6 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.